Chloe 10 times, ito 7 times. Saan kaya pinagkukuha tong mga times na to? Tsaka sa universe. Universe ang putik. Binubulungan sila ng universe. Ganto yung karma yan. 10 times. Hindi, ganto yung karma yan. 7 times. Medyo busy ako nitong mga nakarang araw. Pero biglang may nag-comment sa akin at nag-request na subscribers naggawan ko daw ng video itong latest issue ng pinakamamahal nating si Chloe. At to summarize this issue, ito lang ang masasabi ko. Karim-marim at nakakasulasok. Actually, wala na sana talaga akong balak na pansinin tong si Chloe. Kasi alam naman na natin kung gaano talaga kasama yung pag-uugaling merong ito, di ba? Pero na-disappoint ako Na-disappoint ako sa sarili ko. Tanong niyo kung bakit? Nande? Dahil nagkamali ako ng paghuhusga dito kay Chloe. Ang akala ko kasi, hanggang dun na lang ba? Hanggang dun na lang isasama ng ugali niya. Meron pa palang ilalala. Grabe. Kumbaga, sky is the limit pala dito kay Chloe. Tsaka kung merong Olympics ng pasamaan ng ugali, baka nakadalawang gold din to. Katulad ni Kaloy. Baka hindi lang dalawa, baka hakutin niya pa lahat ng gold sa Olympics na ito. Congratulations! Kaya wag na natin patagalin mga kapatid. Simulan na natin ang kwentuhang ito sa issue nila ni Ay de las Alas. At samahan niyo ako muli. At huwag niyo palang kalimutan mag-subscribe. Libre lang yun at masarap ang libre. Ako nga pala si Une at ito ang Mahirap Pasayahin Show. A little recap muna tayo dito sa kwentuhang Chloe Kaloy at Ay de las Alas. Kung ano ba ang pinagmulan. Tandaan nyo pa naman mga kapatid, di ba to si Kaloy, our golden boy, di ba? Ang ating 2-time gold winner na may issue sa kanyang nanay na si Nanay Angelica. At sa takatabi ni Kaloy at ang kanyang butihing girlfriend na si Chloe na bumubulong-bulong. Di ba? Bali sa kalagitnaan ng issue ni Kaloy sa kanyang nanay, pumasok itong si Ay na nagbigay ng comments sa kanila tungkol sa issue na ito. At hindi ka pa asawa girlfriend ka pa lang. Ayan yung exact quotation ni Ay de las Alas. Nung sinabi to ni Ay, parang wala namang naging any pushback dito kila Kaloy at kay Chloe. Kasi nga raw, wala naman daw talaga silang pakailam sa mga sinasabi ng mga tao sa kanila. Blah, blah, blah. Diba? Ngunit, makalipas ang ilang linggo or buwan na yata, bigla ngayon pumutok tong issue ni Ay sa kanyang asawa na naghiwalay na sila dahil ng babae at asawa niya at hindi sila magkaanak. Tapos eto na, ang hindi raw na tinatablan sa mga sinasabi ng mga tao na si Kaloy at Chloe, lalong-lalo na to si Chloe pinagpala sa lahat, ay nag-post bigla about dito kay Mamang Ay tungkol sa sitwasyon nila ngayon ng asawa niya, which is yung hiwalayan niya. Ito ang sabi niya, "Back to you, Mamang. Not to make fun of your situation, but what you do to others will come right back at you. 10 times pa yun It's just the universe's law." Di ko alam kung saang universe niya hinugot yung batas na yun na babalik sa'yo 10 times yung ginawa mo, di ba? At may pa-disclaimer pa, di ba? Na hindi raw niya intensyong gawin pagtawanan yung sitwasyon ni Ay. Anong intention mo dun sa pag-post na yun, di ba? Yun din yun. Parang yun din yung kalalabasan nun. At ito, mga kapatid, ito ang nagpapatunay na sa ibang Diyos talaga to nagdadasal si Chloe. Kung nagdadasal man talaga siya. Kasi ang konsepto ng karma
ay hindi naman sa Kristyanismo, mga kapatid. Kaya yung mga Kristiyano dyan, kaya magpapaniwala sa karma. Ang konsepto ng karma ay galing sa Buddhism at Hinduism. At kahit anong hagilap nyo sa Bible at kahit anong saang denomination ng Christianity, wala kayong makikita sa doktrina nila na karma. Walang ganun sa Christianity, mga kapatid. Wala. Kung merong doktrina ng ganyan, yung tinuturo yung denomination nyo, layuan nyo na yan. Malis na kayo dyan. Kasi heresy yung turo na yan. Heretic yun. O kaya baka kulto na rin yan. Baka katulad din yan kay Kibuloy. Layuan nyo na yan kung may tinuturong karma dyan sa denomination nyo ng Christianity. Kasi God doesn't work that way, di ba? Walang instant kay God na pag may ginawa ka masama, may babalik agad sa'yo. Tapos 10 times pang nalalaman tong si Chloe, di ba? Walang ganun. Hindi ganun si God. Hindi siya naghihigante. God is all about justice, not revenge. And He will judge us. Yung mga deeds natin, kung may masama man tayo, mabuti. He will judge us on Judgment Day. Na siya lang yung nakakaalam. Hindi pa ngayon. Kahit ang gawin, kasamaan mo gawin ngayon, hindi ka pa i-judge ni God doon. Kasi sabay-sabay niya tayong i-judge lahat ng nabuhay, namatay na, pati yung mga ngayon, buhay po ulit. Sabay-sabay tayong huhusgahan ng Panginoon pagdating ng taktang araw na yun. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Bakit may mga nangyayaring masama sa iyo? Kapag gumagawa ka ng masama, alam niyo ba kung ano yung tawag doon? Consequence. For more often than not, kapag gumawa ng isang kasalanan o masama, ang kalalabasan niyan ay kapahamakan o kasamaan din. Kung hindi sa gumawa ng masama na yun, sa ibang tao ang balik nun. Ang consequence na yun. Pero pwede rin naman may mangyari sa yung masama kahit gumawa ka ng mabuti. Pero mas maliit nga lang ang chance. Mas mataas pa rin ang chance na masama ang kahinatnan kapag gumawa ka ng masama. Pero bakit? Bakit kahit gumawa tayo ng mabuti, may nangyayari pa rin masama sa atin? May mga nagdudusa pa rin kahit naman mabuting tao, di ba? Kasi we are living in a broken world. Yan. Ever since Adam and Eve ate the forbidden fruit. Diba? Pumasok na yung kasalanan, mga sufferings at evil sa mundo. Okay na, di ba? Nagkakalinawan na tayo. Walang karma sa Christianity. Wala. Sa Buddhism lang yung Hinduism. Kaya kayong mga Kristiyano dyan, naniwala sa karma na yan. Tigil nyo na yan. Kalokohan yan. Ako. Ngayon, balik tayo dito kay Mamang Ay at Ate mo Chloe. Pagbigyan natin si Ate mo Chloe for argument's sake. And assume natin na, sige, totoo ang karma. Assume natin na yung pa-universe daw, karma ganon. Kakarma ba yung statement ni Ay sa kanila dati para danasin ni Ay yung dinadanas niya ngayon? May masama bang sinabi si Ay? Hindi ka pa asawa, girlfriend ka pa lang. Ano yung masama doon? Diba? Pero syempre, para kay Chloe na pinagpala sa lahat, na nagde-decide ng tama o mali, siya yung nagde-decide, diba? Sabi niya doon sa interview niya kay Tony, ano pa ba magagawa natin? Kung sa tingin niya, masama, gagawa din, di ba? Pero di ba, anong klaseng pagkatao kung meron ka? Kung sineselebrate mo yung mga suffering o demise ng isang tao, anong klaseng tao ka nun? Diba? Let's say mali sa Ay. Let's just assume na mali nga talaga yung sinabi na Ay, pero hindi talaga Sapat na ba yun para lalo mo siyang ibagsak sa panahong bagsak na siya? Parang, nakapatay ba siya ng tao? Katumbas ba yun? Kasi parang, parang ganun kabigat yung sinasabi mong kasalanan ni Ay sa'yo. Sa comment na yun, di ba? Parang grabe, 10 times pa talaga. Wow. 10 times. Parang nag-advise lang si Ay na sinabing, totoo naman na hindi ka naman talaga asawa, girlfriend ka lang. Karma na agad, 10 times pa. Grabe ka, Chloe. Napaka-light nung comment, di ba?
Parang pabiro pa nga yata yun since comedian to si Ai, di ba? Saka, when you think about the timeline, nung sinabi niya yun, di ba? Nagkakalabuan na rin sila nung asawa niya nun. So, either kahit sabihin niya yung comment na yung kay Chloe at Kaloy o hindi, parang doon na rin papunta talaga yung relationship nila ni Ai. So, ayun ba talaga yung kung bakit kinarama si Ai? Dahil lang ba doon sa comment na yun, di ba? Malabo. Ano lang talagang makapang-asar lang din talaga to si Chloe. Di ba? Maghasik lang din ng kasamaan ng ugali. Di ba? Using Ai situation, yun, to insinuate dahil sa comment lang yun, kaya siya iniwan ng asawa niya. Diba? Napaka-disgusting. Diba? Napaka-evil. Diba? Nagtatatalo na siguro yung guardian devil mo sa tuwa kasi nagtagumpay na naman siya sa pagbubulong sa'yo. And ngayon, alam naman na natin na wala talagang, when it comes sa kasamaan ng ugali, mga kapatid, wala talaga tayong limit si Chloe. Sky is the limit dito kay Chloe. Expect nyo na yung the worst dito kay Chloe in the future pa. Pero hindi ko maintindihan yung mga sumusuporta sa kanya. Di ba? Kasi dito sa meron pa nagko-comment dito, dapat kasi hindi na tayo nakikisawsaw sa gulo ng pamilya ng may pamilya. Hindi natin alam kung ano kasi talaga totally ang pinagmulan ng gulo nila. Alam natin kasi nga pinablik nila. Kaloy and Chloe is a public figure and sila na mismo may gusto o gusto talaga nilang pinapansin sila since clout chasing din, di ba? Di pa ba obvious na ginagamit lang to ni Chloe lahat ng issue para magkaroon ng clout? Di pa ba obvious sa inyo yun? Kaya kahit tanong sabihin mo na hindi dapat tayo nakikisawsaw, bakit? Di ba? Sila na mismo yung may gusto na makisawsaw tayo. Binibigyan na nila, bilang public figure, binigyan na nila tayo ng, kumbaga, consent makisawsaw sa gulo ng pamilya nila. Kasi sila na yung nag-public eh. And what we can do right now is alamin kung ano matututunan natin sa sitwasyon na to. We need to call it out. Kasi since parang influencer na rin sila eh. Pwede na lang ma-influensyan yung mga kabataan. Kahit nga kayong matatanda na yung influensyan, di ba? So, dapat i-call out din natin na dapat yung i-influence nila ay magaganda lang. Ito pa, isa pa tong si JB Gabriel. The Sorb ni Ai. Diba? Itong nagda-deserve na ito eh. Hindi na, hirap na agad paniwalaan eh. The universe na naman, has a fun way of reminding us people that we are just a speck of dust. Lalim. Universe. Whatever you throw to the universe will get back to you 7 times folds. Wow. Si Chloe 10 times, ito 7 times. Saan kaya pinagkukuha tong mga times na to? Tsaka sa universe. Universe ang putik. Binubulungan sila ng universe. Ganto yung karma yan 10 times. Hindi, ganto yung karma yan 7 times. Diba? Universe. If you throw good comes back to you. But if you throw come back to you in time. Dahil paulit-ulit. Ha? Hindi. Hindi porket gumawa, sabi ko kanina, hindi porket gumawa na mabuti, mabuti talaga ang magiging balik nun. Diba? Since we are living in a broken world, minsan kahit gumawa tayo na mabuti, minsan lang naman, may masama pa rin mangyayari sa atin. Diba? At tulad ng may mga nagdudusa dyan, mahihirap. Madami dyan mabubuting mahihirap. Pero, mahirap pa din sila. Diba? Hindi, kasi nga, God doesn't work like that. Hindi porket gumawa ka na mabuti, hindi porket gumawa na masama. May masasamang tao nga, lalong ang ganda-ganda ng buhay, komportable. Diba? Mga politiko, mga nangungurakot, mga sindikato, diba? Sasama ugali nun, pero ang sarap ng buhay nila. Diba?
So, antong sa universe nyo hinugot tong mga ganto-ganto. Kalokohan yan. Karma. Ito, sabi ni B. Karandang, kaya tayo binigyan ng kanya-kanyang buhay para di tayo makailam sa buhay ng iba. Lesson learned and mind your own business. Mind your own life. Lalo na kung di mo alam ang punot dulo ng gulo para di ka nababak to you. Posible ba yun? Yung di ka nakikialam sa buhay ng iba. Diba? Hindi ko tumira ka na lang sa isla. Kung ayaw mo na papakailaman ka, kung ayaw mo nakikialam sa buhay ng iba, di tumira ka na mag-isa sa isang isla. Diba? As a human being, diba? We are built to cooperate with each other. Diba? Hindi natin kaya ng mag-isa lang tayo. Sabi nga nila, no man is an island. Diba? Na-build ang civilization, kung ano yung tinatamasa natin ngayong technology, dahil sa tulong ng dahil sa pagtutulungan ng mga tao. Kung ganyang pag-iisip ang bawat tao, baka wala ng tao ngayon sa mundo. Naubos na tayo. And ang sabi ng Panginoon, we should love each other, we should care for each other, and we should help each other. Diba? Ayun ang sabi sa atin ng Panginoon. Isa yun sa binigay niya sa ating utos na dapat sundin. Ito, sabi naman ni Eva Lynette Grospe Fosnot. Wag na kasi tayo makailam sa buhay ng ibang tao. Well, for I, karma talaga yan. Wow, isa pa to. Sure na sure siya. Yung sa mga bashers ng Yulo family, wala tayong karapatan husgahan sila. Unang-una, hindi natin sila kilala at wala silang utang at ataso kahit kanino. Problema silang pamilya, wag na tayong makisawsaw. Bakit pa tayo binigyan ng Panginoon ng kakayahang manghusga kung di rin pala natin gagamitin? Diba? Paano yung mga kriminal? Ilang beses ko na sinabi. Paano yung mga politikong korap? Diba? Siguro yung mga katulad mo yung hindi nang huhusga sa mga politikong korap, kaya boto lang ng boto. Imposible ang sinasabi niya na hindi dapat tayo nang huhusga. Binigyan sa atin ng Panginoon ng paghusga para malaman natin kung ano yung tama at mali. And bashers agad, di ba? Ba't ang hilig nyo sa word na bashers? Di ba pwedeng kritiko? Di ba pwedeng kinikriticize lang, may tama, mali? Di ba? Pwedeng gano'n naman siguro. Tsaka, sila na nga yung, kanina sinabi ko din, sila na nag-public nung problema nila eh. Di ba? And hindi naman din, parang di rin tumutol si Kaloy na i-public eh. Kasi nagsalita din naman siya. And hinahayaan niya din si Chloe. Di ba? Na magpo-post pa rin hanggang ngayon. Di ba? Sila na yung may gusto nito. Napag-usapan sila. Inaano lang na, di ba? Parang sinusunod lang natin yung gusto nila. Napag-usapan sila. Di ba? At least, may natututunan tayong moral lesson. Diba? Ewan ko lang dito sa mga to. Parang walang natututunan. Di daw natin sila kilala. Kilala nga natin sila, di ba? Parang naman siguradong wala silang utang at atraso kahit kanino. Lalo na yung mga ganong ugali. Ano man lamang walang utang at atraso yan? Diba? Ay nako. Ito, sabi naman ni Mary Jane May Malin. All people who've been mistreated will understand Chloe's sentiments to this. Although it doesn't really look good, but if you were in the position, you will feel the satisfaction. So, ang sinabi niya is dahil na-experience, may masama sila experience siguro sa mga magulang din nila dati. So, pinoproject lang nila yung experience nila. Kumbaga, nakaka-relate sila. Kumbaga, yung gusto nilang nangyari sa magulang nila Chloe at ni Kaloy. Gusto rin nila mangyari sa magulang nila. So, projection lang. Since mistreated daw, parang mistreated din itong mga tao na ito ng magulang nila, siguro. Nagpo-project sila ngayon. Kaya giging idol nila to si Chloe kahit gaano kasama yung ugali. Diba? Siya na rin na magsabi, it doesn't really look good. Diba? Pero, pag nasa position ka daw nila, diba? Inaano niya pa. Kumbaga, ginagawa niya pa ng justification yung kasamaan na ugali nito ni Chloe. Na dahil porket sabi na nating totoong mistreated si Chloe ng magulang niya before. Na tama lang yung ginawa ni Chloe ngayon dito kay Ai.
na may satisfaction pang araw. Diba? Grabe ka, Mary Jane, may malin. Diba? So usually, ganun lang yung mga comment nitong mga umaidolo dito kila Kaloy at Chloe. Yeah. Hindi ko maiwasang magtanong kung bakit. Bakit may mga kumukonsinti ng mga ganitong pag-uugali? Diba? Sila na mismo mali. Pangit na ugali yun. Ba yung sabi ng huli? Diba? Doesn't really look good. Pero kinukonsinti pa nun kasi may satisfaction lang. Kaya parang, this is why I'm losing faith na talaga sa mga Pinoy na we are 90% Christians. Pero ang karamihan ng ugali na ngayon sa social media talaga un-Christian-like na. Unti-unti na ako naniniwala na karamihan sa atin ay Christian lang sa papel. Sa baptismal certificate. At hindi na sa pag-uugali. Sad to say. And with that being said, I will leave you with this Bible verse from Matthew 25 verses 31 to 34. Mahaba-haba to. When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep in His right and the goats on His left. Then the King will say to those on His right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world." Yun lamang pa mga kapatid. Kung nagustuhan nyo po itong video ko ngayon, please like for the algorithm and subscribe and share. And salamat po sa subscriber ko na nag-request nitong video na to sa akin. At siya pa mismo yung nag-provide ng link ng source kasi hindi ko talaga ito nakita pansin late sa social media. So salamat sa'yo. And yun lamang. Muli, ako po si One at ito ang Mahirap Pasayahin Show.